Iniligtas niya ang isang batang lalaki na anak pala ng isang milyonaryo. At ito ang naging ganti sa kanya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Kahit na mahirap para kay Philip ang malayo sa pamilya, at kahit nalabag din sa loob nito ang iwanan ng mga kapatid, nagdesisyon pa rin siyang sundin ang mga plano niya sa buhay. Sigurado ka ba talaga sa desisyon mo, anak? Tanong ng nanay niya bago siya nito marahang hinawakan sa braso. Baka naman magbago pa ang isip mo. Marami namang makukuhang trabaho sa bayan, iho. Mapapagastos ka lang kung pupunta ka pa sa Maynila. At isa pa hindi sapat ang pera mong pangrenta ng apartment. May nakatabi po akong pera para doon, Nay. Aniya, bago tumango sa kanyang ina. Sigurado na po ako sa pagluwas ng Maynila. Sinubukan niyang yumuko upang maglibel ang tingin nilang dalawa. Huwag kayong mag-alala, Nay. Dahil sa oras na matanggap ko yung unang sweldo ko, magpapadala agad ako ng pera sa inyo. Hindi pera ang kailangan ko, iho. Aniya, na ikinapanis ng ngiti ni Philip. Ang anak ko ang kailangan ko. Naging emosyonal pa ang tagpong iyon sa pagitan ng dalawa, hanggang sa tuluyan niya nang napapayag ang ina sa desisyon nito. Para rin naman sa inyo tong ginagawa ko, Nay. Bulong niya sa sarili bago huminga ng malalim. Lumaki si Philip sa isang mahirap na pamilya. Isang kahig, isang tuka kung ilarawan niya ito sa lahat ng mga taong kuryoso sa buhay na meron siya. Hindi rin sapat ang kinikita niya sa paglalako ng balot at penoy sa palengke. Kaya naman kahit na mahirap sa loob niya, nagdesisyon pa rin siyang magpatuloy sa plano niyang pagtatrabaho sa Maynila. Bagamat laki sa probinsya, never pumasok sa isip niya na tulad doon, mahirap rin pala ang buhay sa syudad. Mas lalo lang din siyang nahirapan sa pamumuhay doon dahil tila ba doble ang presyo ng mga paninda dito kumpara sa probinsya. Ano pa nga bang magagawa niya kung nandito na siya? Ayaw naman niyang bumalik sa probinsya dahil natatakot siya sa kung ano nga bang iisipin ng mga kamag-anak niyang naiwan doon. Nang makahanap ng matitirhan si Philip, kinabukasan ay nagsimula na rin siyang maghanap ng trabaho doon. Hindi siya nakapag-aral ng kolehiyo, kaya naman sa halip na mag-apply sa matataas na posisyon, mas pinili niya na lang na mag-apply sa trabahong alam niyang matatanggap siya kahit na hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Hindi ka pala tapos ng college, iho? Tanong ng interviewer, kahit nahawak naman ito ang resume na ibinigay niya kanina. At wala ka rin maipakitang diploma ng high school. Nasunugan po kasi kami nung nakaraang taon at kasama po sa nasunog lahat ng dokumento ko sa school. Paano ka matatanggap niyan kung ganon? Tanong ng interviewer bago nilapag ang papel niya sa mesa. Hindi ka rin pasado sa height requirement. Wala kang diploma. Wala ka ring work experiences. Pero may part-time naman po ako dati. Alin doon? Ang magbenta ng balot sa gitna ng lansangan? Nagtunog insulto nitong tanong na ikinatikom ng bibig ni Philip. Pasensya na, pero bagsak ka. Wala na sa sariling nilakad ni Philip ang daan palabas. Dala ang papel na dinala niya para sa interview niya nung araw ring iyon. Panay ang lingon ng mga kapwa niya aplikante. Hindi tulad niya, nakasuot ito ng magagarang damit. Wala siyang nadalang gamit mula sa probinsya, maliban sa kaisa-isa niyang pantalon na ginamit niya rin nung lumabas ito ng Maynila. Natanggap kaya yan? Tingin mo sa suot niyang yun matatanggap yan? Sino ba naman kasing magsusuot ng shorts at sando sa isang job interview?
Baka naman probinsyano. Hindi niya pinansin ang bulungan ng iba. Sa halip ay nagdesisyon na lang siyang bilisan ang lakad upang makalayo na sa lugar na iyon. Natawang interviewer sa pangalawang job interview na pinuntahan niya. Ang buong akala ko ay sasali ka ng liga sa ayos mo. Mag-a-apply ka pala? Pasensya na po sir. Wala po kasi akong formal na mga damit eh. No, it's okay. Sagot nito bago huminga ng malalim. Ngunit may bakas ng ngiti sa labi. Hindi ko lang mapigilang matuwa dahil ito pa lang ang kauna-unahang pagkakataon na naka-encounter ako ng aplikanteng katulad mo. Yumuko siya sa kahihiyan na agad napansin ng interviewer. Nahihiya ka ba? Tanong nito na hindi niya nasagot. Huwag kang mahiya, iho. Sa totoo nga gusto ka ta. Napapansin ko kasi ang eagerness mo na makahanap ng trabaho. Marahil ito sigurang first time mo. Galing ka sa Samar, tama? Opo. Utility personnel ang ina-applyan mo, right? Muli nitong tanong na tinunguan niya nang may ngiti sa labi. Aware ka ba sa trabaho ng utility worker? Yes, sir. Sagot niya na tinanguan ito. Willing to work under pressure? Overtime? Weekends? Cancel day offs? Holidays? Tanong nito na paulit-ulit, ngunit marahan niyang tinanguan. Sige, ipapasok kita sa utility personnel. Sa isang kondisyon. Ano pong kondisyon, sir? Pagbutihin mo lang ang trabaho mo, iho. Aniya, bago ngumiti sa binata na tinanguan nito. Masela ng mga malvar, lalo na sa kalinisan ng lahat. Kaya please lang, kung may problema ka, huwag kang aalis sa trabaho mo. Patunayan mo sa akin na karapat dapat kang magtrabaho para sa pamilya nila. Huwag mo akong ipapahiya, ah? Makakaasa po kayo sa akin, sir. Good. Anito, bago nagsulat sa isang maliit na papel. Eto, pumunta ka sa HR department. Diyan sa 4th floor para kuhanin ng uniform mo. Ipakita mo to sa person in charge doon. Sabihin mo galing kay Mr. Bonifacio. Pwede ka na mag-start tomorrow. Hanapin mo na lang si Kian bukas. Siya magtuturo sa'yo sa area na lilinisin mo. Okay po, sir. Maraming salamat po talaga. Walang anuman. Sagot nito sa kanya bago ngumiti. Good luck. Nakangiting tinahak ni Philip ang daan patungo sa tinutukoy ng matandang lalaki. Nung una ay naligaw pa siya, kaya naman inabot pa siya ng ilang minuto bago nakarating sa elevator. Paano ba gamitin to? Tanong niya sa sarili habang tinititigan ang buton sa gilid. Hello, bago ka lang dito? Tanong ng isang babae sa kanya bago nito pinindot ang elevator na ikinabukas nito. Naglakad ang babae sa loob ng elevator na sinundan agad ni Philip bago pa man ito tuluyang sumarado. Kanina pa kita napapansing nakatitig sa elevator. Wala kasing ganito sa bayan namin eh. Sagot niya na marahan itong tinanguan. Alam mo ba kung saan ang 4th floor? Tumango ang dalaga bago pinindot ang 4th floor na itinatanong nito sa kanya. Sa 7th floor pa kasi ako, kaya ikaw ang mauunang lumabas. Kapag bumukas ang pintuang yan, pwede ka nang lumabas. Sige, salamat sa tulong. Walang anuman. Nang bumukas ang elevator, siya namang pagpasok ng isang lalaki. Base sa itsura nito at sa uniform na suot niya, alam niyang sa utility rin ito nagtatrabaho. Binalak niya sanang batiin at tanungin ito, ngunit nang mamadali na itong pumasok sa loob ng elevator hanggang sa tuluyan na ngang sumarado ito. Seryoso naman ang mga tao rito. Bulong niya sa sarili. Bago ka?
Tanong ng babaeng kinuhanan niya ng uniforme sa department. Ikaw yung pinupunta ni Mr. Bonifacio? Opo, start ko na bukas. Alam mo naman na kung sino hahanapin mo bukas, tama? Tanong nito ng paulit-ulit niyang tinanguan. Nanatili ang mata nito sa pagsusulat sa papel bago ito tumingala sa kanya at iniabot ang plastic na naglalaman ng mga uniformeng gagamitin niya. Good luck sa'yo. Sana tumagal ka rito at sa ugali ng babaeng yun. Agad na nangunot ang noo niya. Gusto niya sanang magtanong tungkol sa sinabi nito. Ngunit sa halip na gawin niyon, ay napagdesisyonan na lang niya na magkibit ng balikat. Si Kian ang nag-train sa kanya sa trabaho. Tulad niya ay galing din ito sa probinsya. Sinikap lang din na maghanap at magbakasakali rito sa Maynila, kaya nandito katulad niya. Nang mag-break time sa trabaho, nagdesisyon ng dalawa na magkita sa food court sa baba upang doon mananghalian. Hindi rin siya nababagot sa trabaho dahil nandyan si Kian. May kadaldalan din itong taglay tulad niya. At higit sa lahat ay pareho sila ng interes sa lahat ng bagay. Kaya naman mabilis silang nagkasundo. Hindi nga dapat sila kukuha ng bagong janitor. Bigla nitong sambit na nakakuha sa atensyon ni Philip. Yun nga lang, nagkaroon lang ng problema noong nakaraang linggo. Kaya naisipan nilang kumuha ng bago. Alam mo na, pantapal sa nawala. Ano bang nangyari? Umayos sa pagkakaupo si Kian at umusog ng kaunti palapit sa kanya upang bumulong. Nag-away si Ma'am Akisha at si Michael nung nakaraan. Nauwi sa banta yung argumento nila. Hanggang sa, pinatalsik ni Ma'am si Michael. Sino si Michael? Yung dating janitor dito. Sagot niya bago sumandal sa kinauupuan. Alam mo, sa totoo lang mabait yung si Michael. Pasensyoso pa. Hindi ko nga lang lubos na maintindihan kung anong nangyari at kung bakit nauwi sa away ang hindi lang nila napagkasunduan. Marahang napatango si Philip sa sinabi niya bago muling napalitan ang usapan nila sa ibang bagay. Nabanggit ni Kian kanina na nauwi raw sa pagbabanta ang away nilang dalawa ng anak ng may-ari nitong kumpanya. Kaya naman hindi na iwasang makaramdam ng takot ni Philip. Siya ang bagong empleyado. Siya ang kinuha pagkatapos patalsikin ni Ma'am Akisha si Michael. Paano na lang kung siyang balikan ni Michael dahil kinuha niya mula rito ang trabaho nito. Lumipas ang maraming araw at linggo, maging ang buwan na taon. Ngunit hanggang ngayon ay wala namang nangyayaring pagbabanta sa kanya at sa paligid niya. Madalas niya ring makasalubong si Akisha sa lobby. Mukha naman itong okay, kaya naman tuluyan na ring nawala sa isip ni Philip ang tungkol sa mga kwento ni Kian. Tulad ng sinasabi ng ibang empleyado, mahirap pakisamahan si Akisha. Lalo na sa tuwing may hindi ito nagugustuhan. Tulad na lang ngayon. Ang sabihin mo sa kanya, sesisantahin ko siya sa oras na pumalpak siya. Sigaw ni Akisha sa kabilang linya bago pinutol ang tawag. Kunot noo siyang lumingon sa refleksyon sa salamin bago huminga ng malalim at sinubukang pakalmahin ang sarili. Okay lang yan, Akisha. Magiging mabuti rin ang lahat. Saad niya sa sarili bago huminga ng malalim. Kumalma ka, hindi nakakaganda para sa iyong bumusangot. Kitang-kita niya ang pamumutla ng labi niya mula sa refleksyon. Kaya naman mabilis niyang kinuha ang pulang lipstick mula sa clutch at marahang nilagyan ng labi. Mula sa labas, nagmamadaling naghanap ng comfort room si Philip upang hugasan ang sugat niya sa kamay nang dahil sa nangyari kanina. Napasukan ito ng sabon para sa banyo, kaya naman bago pa man ito maimpeksyon, dali-dali na siyang naghanap ng comfort room hanggang sa makita niya ang female comfort room. Kasalukuyang nasa trabaho ang lahat ng empleyado, kaya naman nasisiguro niyang walang tao sa loob. Mabilis niyang binuksan ang pintuan at magkasabay silang napatalon sa gulat ni Akisha nang padabog niyang binuksan ang banyo.
Gumuhit ang lipstick ni Akisha sa buong pisngi niya nang dahil sa nangyari. Kaya naman nagpupuya mo siya sa galit nang bumaling kay Philip na ngayon ay walang pakundangang nagtungo sa basin upang hugasan ang sugat. Hindi ka ba marunong kumatok? Pasigaw na reklamo ni Akisha. Gusto mo rin bang matanggal sa trabaho mo? Pasensya na po, ma'am. Sagot niya habang patuloy sa paghuhugas ng kamay. Nalagyan po kasi ng pandinis ng banyo yung sugat ko. Wala akong pakialam sa sugat mo. Reklamo ni Akisha habang patuloy sa pagpunas ng lipstick na nagkalat sa pisngi niya. Simula ngayon, magpaalam ka na sa trabaho mo. Dahil ito ng huling araw na makakapasok ka rito. Sisinghal-singhal na lumabas si Akisha ng comfort room. Wala namang nagawa si Philip kung hindi ang bumuntong hininga at paulit-ulit na hugasan ang sugat. Oo, importante sa kanya ang trabahong ito. Pero hindi niya rin maipagkakailang mas importante pa rin sa kanya ang kaligtasan niya. Hindi na pwede, Akisha. Reklamo ng chairman, sabay baling ng tingin sa anak. Hindi porket hindi mo gusto ang isang tao ay pwede mo na siyang sisantehin ng ganon-ganon na lang. Pero Dad, may rason ako para magalit sa kanya. Ang alin? Ang pagkalat niya ng lipstick sa pisngi mo? Reklamo nito, nakunot noon niyang ikinahinga ng malalim. For once, Akisha, magpaka-mature ka naman. May anak ka na't lahat-lahat, hindi ka pa rin nagmamature? Habang buhay ka na lang bang ganyan? May pangarap yung tao. May pamilya rin siyang binubuhay katulad mo. Hindi porket nasa taas ka pwede mo na silang yurakan sa baba. Have some decency naman. Kaya ka siguro iniwan ni Aaron dahil dyan sa ugali mo. Pwede ba, Dad? Walang kinalaman dito ang ex-husband ko. Even so? Tanong ng chairman. May kinalaman man siya dito o wala, hindi pa rin ito mababaliktad ang ugali mong patapon. Hindi ko ba alam kung bakit ganyan ang ginawang pagpapalaki sa'yo ng mommy mo? Umismid siya sa sinabi ng tatay bago nag-iwas ang tingin. Mahirap man sila o hindi, tratuhin mo sila ng patas, Akisha. Hindi porket mas mataas ka sa kanila ng ilang palapag, pwede mo na silang yurakan. Dagdag pa nito na hindi niya sinagot. Hindi ka pa rin ba nagtitino pagkatapos ng ginawa sa'yo ni Michael nung nakaraang taon? Baka nakalimutan mong nasa peligro pa rin ang buhay mo at ng anak mo nang dahil dyan sa pag-uugali mo. Nagpatuloy lang ang chairman sa paninermon sa anak na pinalabas na lang ni Akisha sa kabilang tenga. Sanay na siya sa mga sermon nito, kaya naman minsan ay hindi niya na dinadamdam at isinasa puso lahat ng pangaral nito sa kanya na mukhang nakuha rin ng anak niya. Gabriel! Sigaw ni Manang Leticia, isa sa mga nani ng anak ni Akisha. Kasabay ng pagtakbo patungo sa loob ng comfort room. Ano na naman ginawa mo? Sinubukan ko lang naman pong mag-drawing. Sagot nito na ikinahila mo sa mukha ng kawawang ginang. May masama po ba dun? Wala, iho. Pero kawawa yung utility personnel sa ginawa mo. Sagot nito sa bata, bago nito hinawakan sa braso ang bata at hinila palabas ng comfort room. Alam mo ba kung anong mangyayari sa mga empleyado ng kumpanya ng lolo mo kapag ipinagpatuloy mo yan? Matutuwa po sila? Matatanggal sila sa trabaho. Sagot ng matanda, bago sila tuluyang umalis sa lugar na yon. Hindi na talaga ako magtataka na anak ka talaga ni Ma'am Akisha. Pareho kayong walang pakialam sa mga empleyadong katulad ko. Nilisan nila ang lugar na yon nang walang nakapansin sa kanila, maliban sa CCTV footage na nakakabit sa floor na iyon. Kinabukasan ay nakatanggap ng memo si Philip galing sa mataas. Maging si Kian ay nangunot ang noo nang dahil sa nangyari. Anong ginawa mo, Philip?
Takang tanong nito na mariing ipinagkibit balikat ng kausap. Wala ka namang ginawang masama, di ba? Maayos ang trabaho ko rito, Kian. Sagot niya na lamang. Baka nagkamali lang. Kinuha ni Kian ang papel mula sa kanya at siya na ang kumumpirma nito. Pero pangalan mo nakasulat dito eh. Kahit na nagtataka sa nangyari, ay minabuti na lang ni Philip na sumunod sa kung ano nga ba ang nakasulat sa memo. Nakalagay rito na pinapupunta raw siya sa opisina ng chairman mamaya. Kaya naman hindi niya napigilang makaramdam ng pagtataka. Ano kayang ginawa niyang mali na pwedeng ikagalit ng boss nila? Inaayos mo ba ng mabuti ang trabaho mo? Sigaw ni Akisha sa kanya na hindi niya inaasahan. Pagpasok niya pa lang sa loob ay galit na siya nitong dinuro na para bang ang laki ng kasalanang nagawa niya. Wala siyang ideya sa nangyayari. Kaya naman hindi niya napigilang mangunot ang noo na napansin ni Akisha. Ano? Hindi ka ba magsasalita? Ano pong ginawa kong kasalanan, ma'am? Napangisi si Akisha sa kanya bago ito naglakad papalapit sa kanya at ipinakita lahat ng pictures mula sa kuha kahapon. Sobrang dali lang ng trabaho mo pero hindi mo pa rin magawa ng tama. Isa-isang pinagbasta ni Philip lahat ng litratong itinapon ni Akisha sa mukha niya at halos mapanganga siya sa gulat nang mapansin niyang ito ang kahuli-hulihang comfort room na nilinis niya kahapon bago naman siya umuwi. Pero nilinis ko po ito, ma'am. Mukha bang malinis yan? Reklamo ni Akisha habang galit na nakatitig sa kanya. Sinasahuran ka ng maayos dito. Pagkatapos ay hindi mo man lang magawa ng tama yung trabaho mo? Pero ma'am, tanggal ka na. Muli nitong sigaw na ikinatigil niya. Naririnig mo ba ako? Ang sabi ko, tanggal ka na. Ma'am, sa akin lang po umaasa ang mga kapatid ko. Wala akong pakialam. Kahit na ang buong bayan pang umaasa sa'yo. Sarkastiko nitong sambit. Ayoko na makita ang mukha mo sa lugar na to. Kaya kunin mo lahat ng mga gamit mo sa locker at asikasuhin mo na rin ang huling sahod mo. Mula ngayon, tanggal ka na. Dismayadong naglakad si Philip palabas ng lugar na iyon. Isa't kalahating taon niya ring inalagaan ang reputasyon niya sa kumpanya at nagbabaka sakaling ma-promote sa trabaho. Lahat ng pagod na inilaan niya sa pagtatrabaho rito ay unti-unting naglaho nang pinakawalan ni Akisha ang tatlong salitang iyon. Tanggal ka na. Muli nitong pag-alingaw-ngaw sa tenga niya na ikinangilid ng luha nito. Paano ng pamilya ko na sa akin lang umaasa? Bulong niya sa sarili bago naglakad palayo sa lugar na iyon. Kamusta? Anong nangyari? Tanong agad ni Kian nang makita niyang wala sa sariling naglalakad patungo sa kanya si Philip. Anong balita, Philip? Sinigawan ka ba niya? Tanggal na ako. Maikli nitong sagot na ikinabigla ni Kian. Wala na akong trabaho, Kian. Anong sinasabi mo? Hindi ko alam kung bakit. Naguguluhan niyang sambit bago umupo at yumuko sa mga tuhod niya. Naging okay naman ang trabaho ko, diba? Palagi naman akong pumapasok. Bago umalis, inaayos at nililinis ko ang lahat. Ano bang sinabi sa'yo ng dragon na yun? May ibinakita siyang mga picture sa akin tungkol sa comfort room na inayos ko kahapon bago pa man ako umuwi. Yung comfort room ba na nasa kabilang dulo? Tanong ni Kian na marahan niyang tinanguan. Nakita kong Team B kanina sa kabilang wing na nagkakagulo nang makita nila yon. Ang sabi nga nila ay baka raw ang anak ni Akisha ang may kasalanan dahil siya lang daw ang naglabas-masok doon kahapon. Yumuko si Philip sa sinabi niya bago pumikit ng mariin.
Kung kasalanan pala ng anak niya, bakit niya sa'yo ibinubunto ng galit niya? Muling tanong ni Kian. Hindi ba dapat ay magalit siya sa anak niya at hindi sa'yo? Hayaan mo na, sagot ni Philip. Pagkaraan ng ilang sandali, maghahanap na lang siguro ako ng ibang trabaho. Mahirap maghanap ng trabaho ngayon, Philip. Aniya, bago umupo sa tabi ng kaibigan at marahang tinapik ang balikat nito. Bakit kaya hindi ka nalang magpaliwanag kay Akisha? Sasamahan kita, Philip. Kilala kita at kilala ko rin ang ugali ng mag-ina. Alam kong sineset up ka lang ni Akisha dahil galit siya sa'yo. Ano namang nagawa ko sa kanya na pwede niyang ikagalit? Takang tanong ni Philip sa kanya na ipinagkibit lang nito ng balikat. Sa pagkakaalam ko, hindi kailanman nag-cross ang landas naming dalawa. Ni hindi nga kami nag-usap. Ni hindi ko nga rin matandaan kung nagawa ko ba siyang titigan before dahil hindi naman talaga ako interesado sa kanya. Ang harsh mo naman, ungot ni Kian bago sumandal sa upuan. Baka naman tipo kanya, kaya nagpapapansin sa'yo. Hindi ako interesado sa mga katulad niya. Kunot noon itong sagot bago tumayo sa kinauupuan. Saan ka pupunta, Philip? Mag-aayos ng gamit. Sagot nito bago nagdesisyong maglakad palayo. Pinagmasdan lang siya ni Kian na umalis ng lobby bago siya umiling at lumingon sa ibang direksyon. Agad na nangunot ang noon niya nang makita ang pamilyar na figura ni Michael na ngayon ay nakasuot ng itim na face mask. Kahinahinala rin ang suot nitong itim na jacket, kaya naman hindi niya naiwasang lumapit patungo rito. Michael! Tawag niya na aligaga nitong nilingon. Paano ka nakapasok dito? Paano ka nakalusot sa security? Akala ko ba band ka na rito? Wala kang pakialam, Kian. Sagot nito, bago siya nito tinulak at tumakbo palayo. Agad na nangunot ang noon ni Kian nang dahil sa ikinilos niya bago siya nagkibit ng balikat at bumalik sa trabaho. Hindi pa man nakakalimang minuto si Kian sa paglilinis ng comfort room ay nakaramdam na siya ng bahagyang pag-alog ng sahig at kasabay nito ay ang pagsabog mula sa opisina ng chairman. Ano yun? Natatakot niyang bulong sa sarili bago siya lumabas. Nagkagulo na sa labas. Hindi na magkamayaw ang mga empleyado sa pagtakbo palabas ng lobby. Wala naman siyang nagawa kung hindi ang mangunot ang noo dahil sa dami ng mga empleyadong nagkukumahog na umalis sa lugar na iyon. May sunog raw sa 5th floor! Sigaw ng isang empleyado. Nang dahil sa nangyari, ay tumakbo siya patungo sa hagdanan upang hanapin si Philip dahil doon ito nagtungo. Paano na lang kumasawi si Philip? Alam niyang si Michael ang suspect sa sunog na ito. Kaya naman mabilis niyang tinawagan ng mga rescuers at ipinaalam ang tungkol sa plano ni Michael. Nahinto siya sa paglalakad nang makita niya ang chairman at si Akisha na ngayon ay nahihirapang inaakay pababa ng hagdan ng ama. Ano pang itinatanga-tanga mo dyan? Singhal ni Akisha nang makita niya ito. Tulungan mo ko! Kahit nalabag sa loob niya, kinuha niya ang chairman mula sa kamay ni Akisha. Alam ni Akisha na kasama ni Aling Leticia si Gabriel sa lobby, kaya naman nasisiguro niyang nakalabas na rin ang mga ito nang marinig nila ang alarm na tumunog kanina. Nasaan si Gabriel? Sigaw niya sa mga empleyado nang hindi man lang nito nakita ang dalawa. Nasaan ang anak ko? Nakita ko po ang nanay niya na iniwan si Gabriel sa opisina ng chairman kanina. Sagot ng sekretary niya. Mabilis na dumilim ang paningin ni Akisha nang dahil sa nalaman. Ngunit ginawa niya ang lahat ng makakaya niya upang kumalma at manatili sa postura. Hindi niya napigilang makaramdam ng hilo dahil sa dami ng empleyadong nagkukumpulan sa labas kung nasaan sila. Sa dami ng tao,
Nahirapan din maging ang mga bumbero sa pagpasok sa loob ng lobby. "Tabi!" sigaw ng mga bumbero sa mga taong nagkukumpulan. "Huwag niyong harangan ang daan!" "Nasaan si Philip?" tanong ni Kian sa mga kasama niya, ngunit nagkibit lang ito ng balikat. "Naiwan sa loob ang kaibigan ko. Kailangan ko siyang puntahan at tulungan." "Bawal kang pumasok." "Pero nasa loob ang kaibigan ko. Nakakaintindi ka ba?" sigaw ni Kian. Ngunit kahit na anong gawin niyang panunulak sa bumbero, ay pinigilan lang siya nito. "Iligtas niyong anak ko!" sigaw ni Akisha sa bumberong pumigil rin sa kanya. "Kapag may nangyaring masama sa anak ko, sisisihin ko kayong lahat. Naiintindihan niyo ba ako?" "Kumalma ka, misis. Buhay ng anak ko nakataya rito," sigaw nito sa bumbero, bago niya naramdaman ang pagpatak ng luha niya dahil sa labis na galit at takot para sa kaligtasan ng anak. "Kaya wag mong kukontrolin ang emosyon ko." Nang marinig ni Philip ang sunod-sunod na pagsabog kanina, alam niyang may mangyayaring masama. Dali-dali niyang iniwan ang locker at nagmamadaling bumaba ng hagdan. Hindi niya pa man naihahakbang ang mga paa ay nakarinig na siya ng iyak ng isang bata na alam niyang nanggagaling sa opisina ng chairman. Kahit na makapal na ang usok sa koridor, mabilis at buong tapang niyang sinugod ang nagliliyab na koridor hanggang sa binuksan niya ang pintuan ng opisina nito. "Bata!" sigaw niya nang makita ang isang batang lalaki. "Kaya mo bang gumapang papunta rito?" Umiiyak lang ang bata at hindi alam ang gagawin. Isang malalim na paghinga ang ginawa niya bago siya nagmamadaling pumasok sa loob, kahit na medyo mataas na rin ang apoy. Hinawakan niya sa kamay ang bata at binuhat ito sa likod. Kumuha rin siya ng tela mula sa closet ng chairman at ibinalot ito sa bata. Bago sila nagdesisyong tumakbo palabas ng koridor. Makapal na ang usok sa labas, kaya naman naging pahirapan din para kay Philip ang makakita at makahinga. Unti-unting nawala ng malay sa likod niya ang bata at naramdaman niya ito. Kahit na mahirap para sa kanya, sinubukan niya pa rin tumakbo pababa ng hagdan hanggang sa tuluyan nang nawala ang usok. Nagsigawan ang lahat ng maaninag nila si Philip. Napasa ng apo ng chairman na lumabas galing sa lobby. May mga sugat ito sa katawan ng dahil sa nangyaring pagliligtas sa bata. "Gabriel!" sigaw ni Akisha bago tumakbo patungo sa kanya. Bago pa man ito makalapit sa direksyon nila, ay unti-unti nang nangihina ang mga tuhod ni Philip bago siya tuluyang nawala ng malay. Umuungol sa sakit si Philip nang maramdaman niya ang paglalapat ng gamot ng nurse sa binti niyang nagkasugat ng dahil sa nangyari. Bahagya siyang nakahinga ng malalim nang makita ang nakangiting nurse na nakatitig sa kanya at ang puting kwarto kung nasaan silang dalawa ngayon. "Kamusta ang pakiramdam mo, sir?" tanong ng nurse bago ibinaba ang bulak. "Nakakahinga na po ba kayo ng maayos?" "Nasaan ako?" tanong niya bago niya naalala ang lahat na nangyari kanina. "Kamusta yung bata? Maayos na ba siya? Nasaan siya?" "Okay na po ang anak ni Mr. Malvar," sagot ng nurse na ikinahinga niya ng malalim. "Sa katunayan nga po'y bumisita sila rito kanina upang tingnan kayo at ang sugat na natamunin niyo." "Sige, maraming salamat," sagot ni Philip na nakangiting tinanguan ng nurse. "Sinisanti mo ang lalaking yon?" Muling singhal ng chairman habang nasa loob sila ng kwarto ni Gabriel. "Nag-iisip ka ba talaga, Akisha?" Malungkot na pinagmasdan ni Akisha ang anak niya bago siya nagdesisyong huminga ng malalim at iniabot ang kamay nito. Paano na lang kung masamang tao palang lalaking yun at hindi niya nagawang isipin na iligtas ang apo ko mula sa sunog? Paano na lang kung hinayaan niya na lang ang apo ko na mamatay sa lugar na yon bilang kabayaran sa kakitiran ng utak mo, Akisha? Dad, hindi ito ang tamang panahon para magsisihan.
Kailan ka pa matututo kung ganon? Bulyaw agad ng chairman na ikinapikit ni Akisha sa pagkapahiya. Pasalamat ka na lang talaga dahil sa kabila ng ginawa mong pagtanggal sa kanya, ni minsan na hindi pumasok sa isip niya na maghiganti sa'yo. Galit na umismid sa kanya ang chairman bago umalis at naglakad palabas ng kwarto ng apo niya. Hindi naman napigilan ni Akisha ang pagdaos-dos ng luha niya nang muli niyang maalala ang nangyari sa kanya. Wala ni isa sa mga empleyadong naroon ang naglakas ng loob na iligtas ang anak niya mula sa sunog. Wala ni isa sa mga empleyadong iyon ang nagdesisyong tumulong sa kanya sa pagligtas sa anak niya. Maliban sa lalaking sinisante niya ng araw na iyon. Hindi niya tuloy napigilang makaramdam ng awa para sa sarili at para sa anak. Gaano nga ba siya kasama sa pakikitungo sa ibang tao para maisip ng mga ito na gawing pambayad ang buhay ng anak niya sa lahat ng naging pagkakamali niya? Lubos ang pasasalamat niya kay Philip dahil kahit na hindi naging maganda ang pakikitungo niya rito noong una, ipinakita pa rin nito ang kagandahan ng loob niya. Gusto ka naming pasalamatan sa ginawa mong pagligtas sa apo ko, iho. Saad ng chairman na sinadya pang bumisita sa kwarto niya sa ospital. Kung hindi dahil sa ginawa mo, hindi ko na alam kung anong mangyayari sa aming dalawa ng anak ko. Walang anuman po yun, chairman. Gusto ko lang pong makatulong. Ngumiti sa kanyang matanda bago nag-abot ng bugkos ng pera na mariin niyang tinanggihan. Sige na, iho. Tanggapin mo ng perang ito bilang kabayaran sa ginawa mo sa apo ko. Hindi na po. Hindi naman po ako humihingi ng kapalit sa ginawa ko. Gusto ko lang naman pong makatulong. Ngumiti sa kanya ang chairman at nahihiyang tinago ang perang hindi tinanggap ng binata. Kung ganon ay gusto kong mag-report ka sa kumpanya ko sa susunod na linggo. Umalis na po ako sa trabaho, chairman. Tinanggal ka ng anak ko dahil sa isang walang kwentang paratang, iho. Saad niya na ikinagulat ng binata. Alam kong kailangan mo ng trabaho para sa pamilya mo. Kaya sige na. Kahit ito na lang ang tanggapin mo bilang pabuya sa ginawa mong pagligtas sa apo ko. Alam ni Philip na mahalaga sa kanya ang trabahong iyon. Kaya naman kahit na wala na siyang mukhang maihaharap kay Akisha, pumayag na rin ito sa gustong mangyari ng matanda. Kuya Philip! Sigaw ni Gabriel nang makita siya nitong nakatayo sa harap ng opisina ng chairman. May isang taon na rin simula nang mangyari ang lahat. Hindi tinanggap ni Philip ang perang ibinigay sa matanda. Pero muli niyang tinanggap ang trabahong inoffer nito sa kanya. Ang buong akala niya ay magtatrabaho siyang muli sa utility department. Pero mukhang nagkamali siya sa naisip. Hindi niya alam kung paano siyang pumayag sa gusto ni Akisha nung makipag-usap ito sa kanya. Nang mapansin kasi na mag-ama na napapalapit na ang loob ng bata kay Philip, doon naman sila nagdesisyong gawing babysitter at bodyguard ng bata si Gabriel. Simula kasi nang madakip si Michael ng mga pulis at nang lumabas rin sa investigasyon na kasama si Aling Leticia na hindi nila akalaing nanay pala ni Michael na kasabwat sa nangyaring pagpapasabog, hindi na nagdalawang isip ang mag-ama na ipakulong ang dalawa. Kahit na wala na ring banta sa pamilya nila, hindi pa rin nila maipagkakailang, natatakot pa rin sila hanggang ngayon. Mabuti na lamang at narito si Philip at si Kian na ginawa nilang bodyguard na magbabantay sa kanila 24/7. Nakahingi na rin ng tawad si Akisha sa nangyari sa kanila na mabilis at kusang loob namang pinatawad ni Philip. Kahit na hindi naging maganda ang simula nilang dalawa, natutunan pa rin nilang i-work out ang friendship na meron sila ngayon. Pupunta po ba tayo sa amusement park nila Tito Kian para mamasyal tulad ng pinangako mo kahapon? Tanong ni Gabriel sa kanya na nakangiti niyang tinanguan. Yay!
Unfortunately, hindi makakasama si Tito Kian sa gala nating dalawa. Ha? Paano po yan? Ako magbabantay sa inyo, sabat ni Akisha habang taas kilay na bumaling sa dalawa na ngayon ay nakangiting nakatingin sa kanya. Hindi ka na pwedeng mawala sa paningin ko pagkatapos ng lahat ng nangyari, Gab. At saka baka guhitan mo na naman ng pintura lahat ng pader na makita mo. Nakanguso niyang dagdag na tinawanan nilang tatlo. Napapansin ko ng closest niyong dalawa ng anak ko, Philip. Saad ng chairman na ikinatigil niya sa gulat. Natawa ang chairman sa ikinilos niya, kaya naman hindi niya naiwasang makaramdam ng kahihiyan. Anong meron sa inyo ni Akisha? Magkaibigan lang po kami, chairman, sagot ni Philip, kahit na baka sa labi niya ang pagkatuwa nang mapansin ng chairman ang tungkol sa kanilang dalawa. Pero, nagbabala kang manligaw sa kanya? Dugtong ng chairman na nakangiti niyang ipinagkibit balikat. It looks like malapit na rin sa'yo ang apo ko. Philip, unti-unti ko rin nakikita ang pagbabago sa ugali ng anak ko nang dahil sa'yo. Kaya alam kong mas lalo siyang mag-i-improve kapag ikaw ang kasama niya. Nahihiya siyang nagbaba ng tingin, ngunit may bahid ng ngiti ang labi niya. Hindi lubos akalain ni Philip na aanyayahan siya ng chairman na mag-dinner kasama niya. Ang buong akala niya ay kasamang mag-ina sa dinner na ito. Ngunit agad siyang nakaramdam ng nerbiyos nang makita niya itong mag-isang nakaupo sa mesa kanina. Kung may plano ka man na pakasalan ng anak ko, aniya na ikinaangat nito ng tingin sa matanda. Ngumiti sa kanya ang chairman at tumango. Maghihintay ako, iho. Binibless niyo na po ba ang relasyon namin? Natawa ang chairman ang dahil sa sinabi niya. So, may relasyon na nga kayo. Nahihiyang nagkamot sa ulo si Philip na muli nitong ikinatawa. Kailan pa? Maglilimang buwan na po, chairman. Abay, magpakasal na kayo kung ganun. Suhestyon nito na ikinangiti niya. Maghihintay ako para sa pangalawa kong apo. May blessing ka na pala galing sa chairman. Bakit hindi ka pa mag-propose? Natatawang tanong ni Kia nang makita sila ni Philip nung umaga. Huwag mong sabihin natatakot ka. Hindi naman. Sa bagay, saad ni Kian. Bago sumandal sa upuan at natawa sa naisip. Sino nga palang hindi matatakot sa girlfriend mong parang dragon? Ako ba yung dragon na tinutukoy mo? Tanong ni Akisha, sabay halik sa pisngi ni Philip at umupo sa tabi nito. So, bakit hanggang ngayon dragon pa rin ang tawag mo sa akin? Malay ko bang nandyan ka? Natatawang sambit ni Kian na nakangising inismira ni Akisha. Lumingon si Philip sa kanya at kunot noong nagtanong. Narinig mo ba yung usapan namin kanina? Tungkol saan? Tanong nito sa kanya. Sa pagiging dragon ko ba? Nagbibiro lang ako, ano ba? Natatawang reklamo ni Kian, kahit na alam niya nagbibiro lang si Akisha. At saka takot ko lang sa'yo. Baka sisantihin mo ulit ako sa trabaho ko. Talagang sisisantihin kita kapag narinig muli kitang tawagin ako sa palayaw na yon. Irap niya rito bago natawa at lumingon kay Philip. Maliban sa pagiging dragon ko, wala na akong ibang narinig pa. Bakit? May itinatago ka ba sa akin? Nakangiti siyang umiling bago ito hinalikan sa noo na ikinatigil at ikinapula ng mukha ni Akisha. Ayan, para manahimik ka. Natatawang pang-asar ni Kian na tinawanan ni Philip, habang si Akisha naman ay walang nagawa kung hindi ang takpan ng mukha ng dahil sa labis na kahihiyan sa ginawa ni Philip.
Yung kaibigan mo, ganun ba talagang ugali nun? Tanong ni Akisha. Magkasabay nilang nilalakad ang daan pa uwi. Malapit lang ang restaurant na pinuntahan nila sa apartment ni Philip. Kaya napagdesisyon na nilang dalawa na doon na lang muna magpalipas ng gabi kasama si Gabriel, na ngayon ay naroon na rin kasama ang bago niyang nani. Ganun lang talaga magsalita si Kian. Pero mabait yun. Halata naman sa itsura niya na ayaw niya sa akin. Dagdag pa ni Akisha. Ramdam ni Philip ang lungkot sa boses ni Akisha. Kaya naman masuyo niya itong hinalikan sa noo at mariing pinisil ang kamay. Sa una lang naman yan, Akisha. Malay mo, magustuhan ka rin yan, di ka launan. Ngiti niya na mas lalo lang nitong ikinanguso. At saka huwag kang magpa-apekto sa sinabi ng iba. Dahil ang importante, magkasama tayo. Magkasama tayong tatlo nila Gabriel. Di ba? Tumango na lang si Akisha bago nila nilakad ang daan patungo sa apartment ni Philip. Si Akisha nang nagbukas ang pintuan, kaya naman agad na nangunot ang noo niya nang makita niyang madilim ang kabuuan ng silid nito. Bakit hindi nakabukas ang ilaw, Philip? Lumingon siya sa pintuan kung saan niya iniwan si Philip, ngunit wala na ito roon. Mas lalo lamang nangunot ang noo niya nang maaninag niya ang isang anino na nagtatago sa damba ng pintuan. Philip? Nang kusang bumukas ang ilaw, agad na nanlaki ang mga mata ni Akisha nang makita niya si Philip na ngayon ay nakaluhod na sa harapan niyang habang may hawak na ring box kasama ng singsing na naroon. Naroon ang chairman at nakangiting nakatitig sa dalawa. Present din ang nani ng alaga niya at ang buong pamilya ni Philip. Maging si Kian ay naroon at abot langit ang ngiting nakatitig sa kanilang dalawa habang may hawak na tarpaulin. Si Gabriel ay naroon din habang nakangiti at tumatalon-talon sa tuwa. Will you be my wife, Akisha? Tanong ni Philip habang nakatingala sa kanya. Of course! Natatawa niyang sagot bago niya hinila patayo si Philip at binigyan ng isang halik na mariin itong ginantihan. Ang buong akala ni Akisha ay nasa kanya ng lahat ng bagay na kinaiinggitan ng marami. Kayamanan, kasikatan, kapangyarihan, kagandahan at kadakilaan. Kulang na lang ay sambahin siya ng lahat ng tao. Maraming nainggit sa kanya dahil alam nilang hinding-hindi nila kailanman mapapantayan ang buhay na meron si Akisha. Ang buong akala ng lahat, nasa kanya na ang lahat. Ngunit mukhang nagkakamali sila sa inakala nila. Wala si Akisha ng mga bagay na meron sila. Pagmamahal galing sa ama. Walang lalaking naghahabol sa kanya dahil sa kasamaan ng ugali niya. At mas lalong walang tumatagal na pakikisama sa kanya. Ang akala niya ay hanggang doon na lang ang lahat. Ngunit nagbago ang pananaw niya nang pumasok si Philip sa buhay nilang dalawa ng anak niya. Si Philip ang naging dahilan kung bakit nagbago siya. At alam niyang si Philip lang din ang kukumpleto sa pangarap niyang magkaroon ng kumpletong pamilya kasama niya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!